Welcome to Church of God City of Makati. We're glad that you're with us. We will be starting soon. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcast on Facebook, Thursday nights at 7. Communion is every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers and grape juice or anything similar. If you wish to give, you may send to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. Thank you and God bless. Say
praise you, Jesus, para kami ay maligtas. Salamat, Panginoon, sa faithfulness mo sa aming buhay. Sa buong taon, Panginoon, ikaw ay naging able, faithful, at nakasama namin, Panginoon. At dalangin talaga namin na ikaw ang maitaas namin, maluwalhati sa selebrasyong ito, sa Kapaskuhang ito. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang siya lamang dahilan, Panginoon Jesus. We thank you, Jesus. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. And the voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee.
Jesus, 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 the center of it all. Jesus, 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 our Savior. Jesus, Jesus, Jesus. Come on, church, don't stop praising the name of Jesus. Don't stop, Jesus. Oh, how great is our God. Come on, church. Sing with me, how sing for the Lord is our God, and all will see how great that you are great, how great that you are awesome is our God. Oh, yeah, yeah, yeah. How great you are, great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sige, church, ikanta mo yan sa Panginoon, itaas mo yan sa Panginoon. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great is our God. Hallelujah. 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 Manatili po tayo sa attitude ng pagkamangha sa kadakilaan ng ating Diyos. O Panginoon, yung kami po ay narito ngayong umaga at nakatayo sa iyong harapan. Ito po ay kapahayagan ng iyong kadakilaan. Dahil kami, Panginoon, ay iyong kinahabagan, kami ay iyong niligtas. Salamat nga po, Panginoon, sa season na ito, Lord, ng Christmas, na mayroon Diyos na nagkatawang tao. Panginoon, hanggang sa nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus, upang kami, Panginoon, ay abutin, upang kami ay hindi mapahamak. At ito nga po, Panginoon, ay kapahayagan ng iyong greatness, ng iyong goodness, ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Kaya ngayong umaga, O Diyos, tanggapin mo po ang aming handog ng pagsamba, ang aming handog ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Come on, church, pwede po bang patuloy nating handugan ng ating Diyos na buhay? Ang Diyos na napakadakila, handugan natin ang ating pasasalamat at pagpupuri. Hallelujah! Bigyan po natin ang karangalan sa Diyos. Hallelujah! Yes, oh God, tanggapin mo po, Panginoon, ang palakpak, Panginoon, Lord God, ang pasasalamat, pagpupuri na iyong mga anak. Dahil nga sa iyong kadakilaan, oh Diyos. Hallelujah! 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 Oh, how great is our God! You are so great, Father! Hallelujah! 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 At salamat po, Panginoon, Lord, sa pagtanggap mo sa aming handog sa iyo ngayong umaga. Higit sa lahat ang aming mga sarili, O Diyos, na niaalay sa iyo, tanggapin mo po kami. At gawin mo pong kaaya-aya, Panginoon, ang pagsamba namin ito sa iyo. Salamat, Lord, sa bawat anak mo na dinala mo ngayong umaga dito in person, maging sa mga kasama namin online. And we ask, Father, pagpalain mo po ang bawat isa. Ma-encounter ka talaga ngayong umaga, O Diyos. Kausapin mo po kami, Panginoon, Lord. Salamat
At Lord, hayaan mong i-enjoy namin ang iyong presence, i-enjoy namin ang fellowship nito, i-enjoy po namin, Lord, ang worship service nito, all for your glory, Father, in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sige, bago po kayong maupo, pwede bang pagpalain mo ang iyong katabi, sabihin mo, God bless you, or mag-release ka ng maligayang Pasko sa iyong katabi. Amen and amen. Sige po, kayo po ay makakaupo sa presence ng Lord. At maraming salamat sa inyo worship team for ushering us into the presence of the Lord. Amen. Praise and glory to the name of our great Lord and Savior, Jesus Christ. At pinagpalang Pasko po sa inyong lahat at sa inyong pamilya. And may you have a wonderful Christmas celebration. May tanong po ako sa inyo ngayong umaga. Ayan. Ano ang Pasko para sa iyo? What is Christmas for you? Christmas party, gift giving and receiving, malamig na simoy ng hangin at iba pa na po. Ngunit ano nga ba ang tunay na diwa ng Pasko at nabibigyan ba natin ng glory ang Diyos pag ito po ay ating isineselebrate? Magandang tanong po yun, magandang reminder po sa atin, paano nga ba tayo nagse-celebrate ng Christmas? Ito ba ay para kay Jesus or for ourselves? So para sa iba, ang Christmas is giving. Ano po, it is a season ng pamamasko, season na karamihan ay nagkakaroon po ng family reunion, season ng sunod-sunod na gastusan, ano po, season ng pagbibigay ng mga regalo. Christmas is the spirit of love, of joy, and peace. Pero ang pinakadahilan, pwede bang sabihin mo ang salita na ito? Pinakadahilan. The main reason kung bakit po may Pasko ay ang salita pong ito, which is ito po ang title ng message ngayong umaga. Pag-abot. Ayan. Sabihin mo nga, pag-abot. Ayan. Sa English po, reaching. Okay? And hayaan po yung tayo po ay dumulog muna sa Panginoon sa isang pananalangin sa atin pong pagpapatuloy ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa salitang ito, pag-abot. Ito po yung ginawa mo po sa amin kung bakit nga may celebration ng Christmas. Inabot mo kami, Panginoon. Mula sa langit, O Diyos, ikaw ay bumaba. Hinubad mo ang iyong pagka-Diyos. At ikaw po, Panginoon, ay isinilang bilang ordinaryong tao Diyos sa lupa, tulad namin, Lord, na kung saan ay ipinanganak. And then, Lord, ang purpose mo, Panginoon, ay para mamatay doon sa cross. Ito po ang tanging dahilan, Panginoon, kung bakit may Pasko. Inabot kami ng buhay na Diyos. At ayan mo, Lord, sa time po nito ng preaching of your word and hearing of your word, hayaan mo, Lord, ang malaya at makapangyarihang pagkilos ng iyong banal na Espiritu ang siyang gumalaw, O Diyos. Amin pong kinukomit sa iyo ang kabuuan ng time na ito, all for your glory. Ito po ang aming prayer in the name of Jesus. Amen. Kung hindi tayo inabot ng Diyos, kung walang Diyos na nagkatawang tao para mag-alay ng kanyang buhay sa krus, if God did not reach us, through His Son Jesus, there is no love, there is no joy, there is no peace, there is no giving. Walang Christmas, wala pong ganitong gathering. Kung walang Kristong dumating, napakagulo po ng mundo. At ang bawat tao po ay pupunta sa impyerno. Ikaw at ako
kabilang po dito patungo sa kapahamakan sa impyerno kung walang Kristo na dumating. Pero salamat sa Diyos, may Pasko. Pwede bang sabihin mo yon? Salamat sa Diyos, may Pasko. Christmas is the birth of God who became man as the only Savior of the world. Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, Jesus is the one and only Savior of the world. Naniniwala ka ba dyan? Na tanging si Jesus po lamang ang tagapagligtas ng buong mundo. Sabi po ng salita ng Panginoon, samahan ninyo ko in Acts chapter 4, in verse 11 hanggang verse 12, it says, Jesus is the one of whom the scripture says, the stone that you, the builders, despised, turned out to be the most important of all. Salvation is to be found through Him alone. Ang kaligtasan ay matatagpuan sa pamamagitan lang niya, sa magitan lang ni Jesus. In all the world, there's no one else whom God has given who can save us. Walang sino man, walang anumang pangalan ang ibinigay ng Diyos Ama sa ikaliligtas ng buong sanlibutan, kundi ang pangalang Jesus. And so anumang pangalan ang iyong tinatawagan o dinadasalan, kung hindi si Jesus, siya ay hindi makapagliligtas sa iyo. Sapagkat tanging si Jesus lang ang tagapagligtas. Napakaliwanag po yan sa salita ng Diyos. So the meaning, ang kahulugan po ng pangalang Jesus or Jesus, anong habang kahulugan po niya? God is salvation. Sa isang salita, in one word, ang meaning po ng Jesus, ang other word, meaning po ng Jesus ay Savior, tagapagligtas. Pakisabi mo nga ang salita nito, tagapagligtas. So kaya po ibinigay ang pangalang Jesus, sapagkat ang meaning nga po niyan ay tagapagligtas. So napakagandang isipin, napakagandang alalahanin na si Jesus po ay dumating dito sa lupa. At ito nga po yung Pasko. At sa pag-celebrate po natin ng Pasko ay hindi po yung dahil lang sa material na bagay, kundi dahil inabot tayo ng Diyos. Pwede bang sabihin mo yung praise na yon? Inabot tayo ng Diyos. Inabot tayo ng Diyos doon sa kalagayan po natin na tayo ay mapapahamak sa impyerno. So isipin po natin ang mga bagay na ito. Kung naabot tayo ng Diyos sa kalagayan po natin na mapapahamak sa impyerno, kung nagawa po ng Diyos na tayo po'y iligtas sa kapahamakan, sa naglalagablab na apoy, hindi ba lalong kayang-kaya po niyang maabot ang ating mga pangangailangan at problema? Naniniwala ka ba doon? Parang hindi. Ano ba? Tingnan po natin ang salita ng Diyos. And this verse, gusto ko pong pagbulay-bulayan po natin. Gusto kong atin pong i-meditate ang nilalaman po nito sa ating buhay at doon sa ating kalagayan at sa season po nito ng Christmas. In Romans chapter 8 verse 32, ang sabi po ni Apostle Paul, since He did not spare even His own Son, kung hindi ipinagkait ng Diyos, kung hindi niya na ipagkait ang kanyang kaisa-isang anak, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else? Kung naibigay ng Diyos yung pinakamahalaga sa Kanya, yung pinakaminamahal niya, at ito po ang Kanyang anak na si Jesus, kung hindi niya naipagkait, kundi ipinigay sa atin, gaano pa kaya ang iyong mga pangangailangan? Yung po gusto kong makita po natin sa bawat kalagayan natin sa buhay, hindi lang ngayong umaga, hindi lang ngayong season, kundi sa bawat antas ng buhay po natin, sa bawat kalagayan natin, may Diyos na nagbigay ng pinakamahalaga sa Kanya at yun ang Kanyang anak.
yun pa kayang kalagayan natin? Di ba? Lalong-lalong kayang-kaya niyang iabot sa atin o ibigay yung ating mga pangangailangan. Hallelujah! Let this truth of the Word sink deep inside your heart. Nawa ito pong mensahe ng verse po na ito, yung sinasaad po niyan na kayang-kaya kang abutin ng Diyos, kayang-kayang ibigay ng Diyos ang iyong pangangailangan dahil naibigay niya ang kanyang anak. Ito po ay nagtuturo sa atin na huwag kang mangamba, huwag kang mabalisa, ang Diyos ang bahala sa iyo. Let faith arise in your heart as you ponder this verse or these words of God. Kung na-save ng Diyos ang kaluluwa mo doon sa impyerno, ulitin ko po, lalong kayang-kaya niyang isave ka sa mga problema mong pinagdadaanan. Ang kamay po ng Diyos ay hindi maiksi para hindi ka maabot at matulungan. He is powerful enough para maabot ka. Alam mo ba na kahit misay lumalayo ka sa Diyos, inaabot ka pa rin ng Diyos at hindi po siya tumitigil, hindi siya nananawa sa pag-abot sa iyo dahil mahal na mahal ka niya. Pwede bang sabihin mo yun sa katabi, mahal na mahal ka ng Diyos. Yan ang dapat mong isipin. Kahit ikaw mismo nalalayo ka sa Diyos, pero ang Diyos hindi lumalayo sa iyo. Patuloy kang inaabot ng Diyos. So mayroon pong iba't ibang kaparaanan sa pag-abot po sa atin. Sometimes, ang ginagamit po ng Diyos ay ibang tao para abutin po tayo. And sometimes, ang ginagamit po ng Diyos ay circumstances para abutin po tayo. Ano ba yon? Tulad minsan ng pangangailangan, minsan sakit, minsan iba't ibang problema. Kasi sa ganito pong paraan ay nakikita po natin ang pangangailangan natin sa Diyos. That's why minsan inaalaw ng Diyos na mag-suffer ka, mangailangan ka, magipit ka. Dahil sa ganung pagkakataon, dun ka maaabot ng Diyos. Alam ng Diyos kung paano ka aabutin. That's why, sabi po ng Word of God in Deuteronomy chapter 8 in verse 3, yes, He humbled you by letting you go hungry. Ito po yung tungkol sa mga Israelita. Inayaan daw po ng Diyos ng mga gutom ang kanyang bayan, ang mga Israelites. And then, feeding you with manna, a food previously unknown to you and your ancestors. He did it. Bakit na po niya ginawa yon? Bakit niya hinayaang magutom, mga ilangan, ang kanyang mga anak? He did it to teach you. Pagkasabi mo nga yung phrase na yon, to teach you. Hindi lang sa mga Israelita, kundi tayo din po ngayon inaalaw minsan ng Diyos na tayo malagay sa pangangailangan o sa problema. Ginagawa daw po yun para turuan tayo to teach you that people do not live by bread alone, rather we live by every word that comes from the mouth of the Lord. Pinapakita po ng Diyos ang pangangailangan natin sa Kanyang salita. So paano ka inabot ng Diyos? Sino o ano ang ginamit ng Panginoong Jesus para maabot ka? Para makilala mo siya at magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. By the way, sino po dito ang may mga relationship kay Jesus Christ? Pakitaas nga po ang kanang kamay. Maraming salamat po sa mga kamay na yun. Ulitin ko po ang tanong. Ano ang ginamit ng Diyos o paano ka inabot ng Diyos para makilala mo siya? Para magkaroon ka ng relasyon o mapalapit ka sa Kanya? Tao, o mga circumstances? So mabuting bagay na tayo po ay nare-remind tungkol po dito dahil makatutulong po ito sa pag-abot din natin sa iba. Pakisabi mo ngayon, pag-abot natin sa iba. So dahil inabot ka ng Diyos, ang nais niya ay umabot ka din sa iba.
Parang walang nag-amen. Naintindihan mo ba natin yon? Dahil inabot tayo ng Diyos, dahil iniligtas, kinahabagan, pinatawad, minahal tayo ng Diyos, ang nais po niya, abutin din natin ang iba. When the Lord commanded us to love our neighbors as we love ourselves, one of its deep meanings is to reach others. Sabihin mo nga yun, reach others and bring them to Christ. So yung utos ng Panginoon na ibigin ang ating kapwa tulad ng pag-ibig natin sa ating sarili, ang isa po sa itinuturo nito o kahulugan po nito ay umabot tayo sa iba at dalhin natin kay Jesus. Madaling sabihin, madali pong sabihin natin, ibigin ang kapwa. O tayo mismo magsasabing, iniibig ko ang aking kapwa, pero paano mo ginagawa? So ang isang patunay at hinahanap ng Diyos na pag-ibig natin sa ating kapwa ay ang maabot natin sila at mailapit sa Panginoon. So kung tayo pa rin nakikita natin ang need ng ating kapwa na mapapahamak dahil sa kasalanan at wala tayong ginagawa, hindi totoong mahal natin sila. So pag wala tayong inaabot na kaluluwa, we fail to love God and people, which are the greatest commandments. Reaching is loving. Ang pag-abot sa iba ay pagpapakita ng pag-ibig at pagsunod sa utos ng Diyos. So ngayon pong season ng Christmas, magandang i-desire, sabi mo nga i-desire, naisin at pagplanuhan natin na hindi lang kung ano po ang gusto nating matanggap o ano ang gusto nating ibigay na material na regalo sa iba, kundi ang meron tayong maabot na kaluluwa para kay Jesus. Pwede ba maulit po yun? Kahit po nasa kalagitnaan na po tayo ng buwan, ng Disyembre, magandang i-desire at pagplanuhan po natin, hindi lang material na bagay ang ating maipangregalo sa iba, kundi yung maabot natin sila at mailapit sa Panginoon. Hindi po ito nangangahulugan na kailangang mapatanggap mo talaga siya sa Panginoon, bagamat kailangan yun. Sapagkat ang pagtanggap po sa Panginoon ay hindi puwersahan. Ang pagtanggap sa Panginoon ay, ito po ay nagre-require ng buong pusong personal decision ng tao. So pag tumanggap yung tao, sinesharean mo, big bonus na yon para sa Panginoon. Basta't mag-share ka lang, mag-witness ka lang, hayaan mo ang Holy Spirit ang gagawa sa buhay ng taong iyong inaabot. Hindi naman tayo makapagliligtas sa tao. Hindi po tayo makapagbabago sa tao. Ang Diyos po yun. Gawin lang po natin ang part natin na makaabot sa kanila at mailapit sa Panginoon. So tingnan po natin ngayong umaga ang mga practical ways kung paano tayo aabot sa iba. Ang una, it's by sharing the good news about Christ. Sabihin mo nga, sharing the good news. Ano ba yung good news about Christ? Of course, the Word of God. Sabihin mo nga, the Word of God. The Word of God is the Word of hope and the power of God for the salvation of everyone. Romans chapter 1, verse 16, Apostle Paul said, "For I am not ashamed, hindi ko ikinahihiya of this good news about Christ.
Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, which is the Word of God. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile. So ang salita po ng Diyos, ito po ay ang kapangyarihan ng Diyos upang ang tao ay maligtas. Ang isa pong very simple and very easy na pagbabahagi po sa iba ng good news about Christ is our online services. Yung pag-share po natin sa iba niyan. I-share mo lang naman. Diba? Sino po dito ang may Facebook? Wag na. Sino po ang walang Facebook? Taas ang kamay. Lahat nagpe-Facebook. Kahit bata nagpe-Facebook. Kahit lolo, lola, nagpe-Facebook pa rin. Ano bang ibig sabihin po nito? Sa iyong pagpe-Facebook, i-share mo lang. Yung mga online services po natin. Yung ating pag-worship sa Panginoon, pag-preach ng Word. Di ba? Kaunting pindot mo lang naman yan sa phone mo. May share mo na. Mababasa, mapapanood na yan kung bubuksan ng iyong mga kaibigan, ng mga friends mo sa Facebook at ng marami pang tao. At kung ipapasa pa nila yun sa iba, lalong marami po ang makakapakinig ng salita ng Diyos. Yun po ang very simple na pag-share ng good news about Christ. Hindi ka haharap sa mga tao, hindi ka magsasalita, pipindot ka lang ng konti sa phone mo. Pero maraming hindi gumagawa. Bakit? Hindi ko talaga alam kung bakit. Hindi ko maintindihan. Sa totoo lang, hindi ko po maintindihan. Kung bakit maraming Kristiyano nahihiyang mag-share ng mga services ng church. Pero pag pangit ang balita, ang daling i-share. Pag good news about Christ, nahihiya. Ano sabi ni Apostle Paul? For I am not ashamed. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos upang maligtas ang sasampalataya. Hindi sasampalataya ang isang taong makasalanan kapag hindi nakapakinig ng salita ng Diyos, sapagkat ang pananampalataya ay nagmumula sa salita ng Diyos. So ito po, challenge ko po kayo ngayong umaga. Share our online services sa iyong Facebook. Gawin po natin hindi po para dumami ang views. Kahit milyon-milyon ang views, hindi po tayo kikita dyan. Gagawin po natin ito para ang pag-share sa iba para kay Jesus. Amen po ba? That's why Apostle Paul said in Romans chapter 10 verse 14, at ito po yung nais-share na nakaraan ni Pastor Ani, but how can they call on Him? Paano sila tatawag sa Panginoon to save them unless they believe in Him? And how can they believe in Him if they have never heard about Him? Paano sila sasampalataya kay Jesus kung hindi nila napapakinggan ang good news about Jesus? And how can they hear about Him, about Jesus, unless someone tells them? Paano nila mapapakinggan kung walang nagsasabi sa kanila, kung walang nag-share sa kanila? Balikan ko po yung Facebook, baka yung isang share mo lang, may soul o souls na maligtas. O kung hindi man maligtas, baka down siya spiritually at siya mapapalakas. So hindi pwedeng sabihin, hindi ko kayang gawin yun dahil hindi ako marunong sa Facebook. Walang maniniwala.
Ang aalisin lang po natin ay ang ating hiya o takot. Walang saysay ang paniniwala ng tao, walang saysay ang relihiyon ng tao, walang saysay ang pagpapakabait ng tao kung hindi siya sasampalataya kay Jesus. The world needs Jesus. Your family needs Jesus. Your friend needs Jesus. Your neighbor needs Jesus. Your classmate or schoolmate needs Jesus. Your office mate needs Jesus. At paano makakatagpo si Jesus? Kailangan ng Word of God. Ang bawat isa sa kanila ay kailangan makapakinig ng salita ng Diyos. So the Word of God, the good news about Christ, must be shared. At sino mag-share? Ikaw yun at ako. Sabi mo sa katabi mo, tayo yun. So ano ang good news about Christ? Una, the Word of God. Pangalawa po, sa mamagitan po nito, nakakapag-share po tayo about Christ, our life testimony. Ito po yung may share natin na hindi natin kailangan ng outline. Kasi alam na po natin ito dahil naranasan po natin. So ano ba itong life testimony po natin? What the Lord has done in your life, that's your life testimony. Kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, yan ang patotoo mo. What you experience in life, that's your life testimony. Alam niyo ba kung bakit minsan ay inaalaw ka ng Diyos na i-test? Sino nakakaranas dito ng mga testing sa buhay? Sige nga po, taas po ang kanang kamay. Totoo lang. Talaga, mahigit sa kalahati lang. Hindi yata, ulitin ka po ha. Sino dito ang mga nakaranas ng mga testing sa buhay? Ayan, ang lahat. Thank you po. Kung minsan, o madalas, inaalaw tayo ng Lord na makaranas ng mga testings para meron po tayong testimony para sa iba. Your test in life will be your testimony to others someday. Habang nasa kasalukuyan, pinagdumadaan tayo ng testing, umaaray talaga tayo dyan. Masakit po yan, mahirap po eh. Mga pagsubok, mahirap po talaga. Pero pagkatapos po niyan, darating ang araw, yung testings na pinagdadaan mo, magagamit mo sa pagmi-minister sa iba. Kasi magiging life testimony mo yan. Your sufferings now could be a ministry to others someday. So don't be ashamed to share your life testimony to others. It's your powerful tool in witnessing and reaching others. In John chapter 4, beginning in verse 1, nagkaroon po ng conversation na encounter po ng babaeng Samaritan si Jesus. At sila po ay nagkaroon ng pag-uusap, palitan po ng pagsasalita, and then hanggang sa ang babae po na ito ay bumalik sa kanilang village upang sabihin sa mga kababayan po niya, kabarangay po niya, yung encounter niya with Jesus. At basahin po natin pagdating po ng verse 29, ang sabi po niya, "Come and see a man," referring to Jesus, "who told me everything I ever did." Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa.
Ano pa yung part ng sinabi ni Jesus? Ang sabi ni Jesus sa kanya, 5 na ang naging asawa mo at ang kinakasama mo ngayon hindi mo asawa. Nagulat po ang babae na yan, bakit niya alam? Bakit niya alam ang buhay ko? Kaya yun po yung sinabi niya sa mga tao. Could he possibly be the Messiah? So the people came streaming from the village to see him. And in verse 39, i-jump po natin, many Samaritans from the village believed in Jesus. Bakit po sumampalataya yung mga tao? Because the woman had said, "He told me everything I ever did." Nagkwento lang ang babae. Ano ang naranasan niya kay Jesus? Testimony ng kanyang buhay. At marami pong kababayan siya ang lumapit kay Jesus, sumampalataya at naligtas. Many people from that village got saved through the simple sharing of the life testimony of that Samaritan woman. Ang babae po na ito ay hindi pastor, hindi po ministro or leader. She's just an ordinary woman, actually a sinful woman pa nga, who encountered Jesus and shared to others what she experienced with Jesus. Share lang niya ang naranasan niya sa Panginoong Jesus. At bawat isa sa atin may testimony. Bawat isa sa atin ay may naranasan kay Jesus. At yung naranasan mo na yan, yun lang ang pwede mo. Pag sinabi mo yan sa iba, powerful tool mo yan in witnessing, in reaching them para kay Jesus. Kaya lang minsan yung ating testimony, kinahihiya natin. Ang babae nito, hindi siya nahiya. Nasabihin sa iba yung kanyang naging dating buhay. Hindi siya nahiya na sabihin, ang dami ko na naging lalaki. Kasi may naranasan siya kay Jesus. Nasabi ko kanina, yung mga experiences natin, hindi, yan ay someday magagamit mo sa pag-abot sa iba. Huhubarin mo lang yung hiya at maging matapang para kay Jesus. So yun po yung una. Paano ba tayo aabot sa iba? By sharing the good news about Christ. And number 2, by having a small group. Dito po sa church, sa Church of God, ang tawag po natin ay C2S or Connect Two Souls at your home or workplace. No, ako po ay nagtatrabaho pa 1980s. Ako po ay naborn again 1984. Isa po sa mga pilots po namin doon po sa airport na nakakilala sa Panginoon ay sabi niya, magkaroon tayo ng small group. Gusto niyo ba magkaroon tayo ng simpleng Bible study lang dito sa hangar? And una, ayaw namin ng Bible eh. Gusto namin, hindi pa ako born again nun eh. Gusto pa namin kalokohan kaysa Bible. Eh dahil boss namin yon, piloto, sinong tatanggi? Ano po? Sige sir. So nag-open po siya sa amin every Saturday, kahit wala po siyang pasok, pumupunta po siya para magturo po sa amin for more than a year. And ako po inaligtas doon. I was saved there. I'm a product of that small group in a workplace. Dahil may isang nag-open ng gawain para sa Panginoon. At kung ikaw ay mag-o-open sa bahay mo o sa trabaho mo, kung saan man lugar, baka yung mga taong kasama mo doon, masave din. So diyan tayo umaabot sa magitan ng mga gawain po na ganito. Baka pag nagpa-open ka sa bahay mo, yung mahal mo sa buhay na hindi pa save, makakilala sa Panginoon.
O yung kapitbahay mo, pwede ma-invite mo and makakilala sa Panginoon. Ma-save. Number 3, ito po, another simple way sa pag-abot sa iba. By inviting to attend sa church or sa fellowship. Ito po yung very simple way to bring souls to Christ. Hayaan natin makapakinig po sila ng salita ng Panginoon and ma-ministered po sila. When you invite people into church gatherings, you are inviting them to Christ. Tulad nito, nag-invite ka, dinala mo sa church fellowship, tulad po nito, gathering, dinadala mo siya sa Panginoon. Hindi ko na po ihabaan, punta po tayo sa pangatlo. Ito, masarap po ito. Sino ang gusto ng masarap na pagkain? Number 4, by treating a meal or snacks. Alam niyo ba, kahit minsan isang perasong candy, may naboborn again. Naniniwala ba kayo doon? Minsan pag nagbigay ka ng candy sa isang tao, and then mag-uusap na kayo, magiging kaibigan mo na, mamaya ma-invite mo na sa church, and then makapakinig ng salita ng Diyos, and then na-born again. Dahil sa candy. Or dahil nag-invite ka, lunch tayo. Saan? Kailangan niya sa fine dining. Dito sa 7-Eleven. Soft drinks tayo. Kape tayo. And then habang nagkukwentuhan kayo, nakakabuo ka ng relasyon. And then madala mo na sa Panginoon. Maganda pong maglaan o magsubi ng konting halaga para may magamit ka in winning others sa magitan ng paglilibre mo. Alam niyo po ba may mga na-born again? Dahil sa ulam na ibinigay ng kapitbahay. Practical ways po ito. Nag-abot ng ulam, isang platitong adobo. Isang tasang gulay sa kapitbahay. And then, naging kaibigan mo na. And then, niyaya mo na. Sumama sa church, then nakakilala sa Panginoon. Dahil lang sa konting ulam. Kadalasan po ang pangangaluluwa ay magastos. Sabi mga magastos. Ngunit sobrang sulit kapag nadala mo sa Panginoon ang iyong ginastusan. Dahil sa kagalakan pa lang na idudulot nito sa puso mo ay nag-uumapaw. Alam niyo po ba kung sino ang mga Kristiyanong tunay na maligaya? Ikaw maligaya ka pa sa pagiging Kristiyano mo. Sino nga ba ang tunay na mga Kristiyanong maligaya? Sila na nakapagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. Hindi ko po sinasabing pag hindi kang nakapagdala, hindi ka maligaya. Hindi po yun. Yung hindi po nakapagdadala ng kaluluwa sa Panginoon, yun pong hindi nag-e-effort in bringing others to Christ, sila po yung mga Kristiyano na kulang ang saya o ligaya sa pagiging Kristiyano. They're missing something very important in their lives. And that's the joy of winning souls. Kung ikay maligaya sa pagiging Kristiyano, hindi ka pa nakapagdadala ng kaluluwa, mayroon pang higit na joy para sa iyo o ma-experience mo kapag nakapagdala ka ng soul.
There's an overwhelming joy in bringing souls to Jesus Christ. Tulad po ng sabi sa Proverbs 11 verse 30, He who wins souls is wise. Siya na nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon, siya yung taong matalino. Naniniwala ka ba na we cannot outgive God? Ano ibig ko sabihin po dito? Pag may inabot kang kaluluwa, may iaabot din sa iyong grasya ang Panginoong Hesus. Souls, ito po ang heartbeat ng puso ng Panginoong Hesus. Kaya ang commission niya sa kanyang mga disciples bago po siya umakyat sa langit ay go and make disciples. The true and genuine essence of Christmas is about souls. It's not about yung material gift. Though mahalaga yung gift na yan. Ano man yan. Bagay, pagkain, mahalaga po yan. Lalo kung pera, mahalaga po yan. Pero meron pong higit yan. Yung soul. Kaya dumating at sinilang ang Panginoong Hesus, kaya may Pasko ay upang iligtas ang makasalanang tao. There's no true Christmas without Christ. Pag inalis po ang word na Christ sa salitang Christmas, ano ang matitira? Mass. Hinanap ko po sa dictionary ang meaning ng mass, M-A-S. Wala po akong makita. Wala pa palang salitang mass. Yung 3 S meron. 2 S, hindi 3. So, anong iniisip po? Christmas, pag tinanggal mo si Christ, matitira ay mass, walang meaning. Pero binigyan ko po ng acronym from the Bible, ano ang mass, M-A-S na yung pag wala si Christ. Ang M, mankind. Ang mga tao are separated. Ang lahat ng tao ay hiwalay sa Diyos pag wala si Kristo. That's why may Christmas, yung M-A-S, ang taong separated kay Diyos, sa Diyos, kaya ibinigay sa Christ para mayroong Christmas at maibalik, maiugnay tayo sa Diyos at magkaroon ng kabuluhan ang ating buhay. That's Christmas. Ang presence ni Jesus ay nandoon sa walang kabuluhan. Sa mga taong hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Romans 6:23, at patapos na po ako, 3 oras na lang. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano po yung death na yan? Hiwalay. Separation. Pagkawalay. Dahil sa kasalanan, ang tao ay separated sa Diyos, hiwalay sa Diyos. At dahil lahat po tayo nagkasala, hiwalay tayo sa Diyos. That's why sinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus Christ. At ang sabi po diyan, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Ulitin ko po. Kaya may Christmas. Para ibalik tayo sa Diyos. So Jesus is the season or is the reason for this season. So let Jesus be the center of our Christmas celebration. Can you say amen? So, papaano po natin mailalagay pa si Jesus sa center ng ating celebration? Hindi lang po ngayong umaga. Ano po ang ating gagawin? Aabot tayo sa iba. Dahil yan po ang puso ni Jesus. Yan po ang Pasko. Inabot tayo ng Diyos.
At ang nais ng Panginoon, umabot din tayo sa iba. Upang yung ating naranasan ay maranasan din po nila. Hindi lang para maging maligaya ang kanilang buhay, kundi upang sila po ay hindi mapahamak sa kaparusahan sa impyerno. Huwag po natin sayangin ang dakilang regalo ng Diyos, ang kanyang anak na si Jesus, ibahagi natin sa iba. Pwede po ba kayong imbitahan tumayo? Atin pong haranahin ng Panginoon, atin pong purihin ng Panginoon. Amen po ba? Dahil Christmas season, dahil may Jesus po tayong naranasan, awitin po natin ang awitin nito, Joy to the World. Hayaan po natin ngayon, mag-umapaw po ang kagalakan sa puso po natin ngayong umaga. Hallelujah! Oh, hallelujah! Isa pong palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, patuloy nating palakpakan ang ating Panginoon! Joy to the world, the Lord is come. Let earth
Sige, kayo po muna yung maupo. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Yan po, tayo po ngayon po ay magbibigay po sa ating Panginoon po. No? Isa pong quick reminder po sa atin po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Sabi po dito, you must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully. And in verse 8, tuloy ko lang po, and God will generously provide all you need, then you will always have everything you need and plenty left over to share with others po. And I believe naman po, ang Panginoon po ay hindi po nagkulang na ibigay po lahat po na pangangailangan po natin. Amen po ba doon, church? And today po, as we give our tithes, our offerings to the Lord po, no, nawa po ang ating puso po ay masaya. Hindi damang dahil po tayo po ay nagsa-celebrate po ng ating Christmas party, but may our hearts be happy because we give God what He is worthy and deserving of. Amen po ba doon, church? Kaya pwede kung ready na po tayo po, ay pwede po itaas po natin ang atin po mga offerings. Can we lift them up to the Lord? And let's bow down and let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for you are a faithful God, Panginoon. Maraming salamat po for you provide every need, Lord God, in our houses, in our tables, in our families, and in our lives. And today, Lord God, as we would give, Lord God, what is due to you, Panginoon, Lord God, may we give it with our hearts that are cheerful, Panginoon, Lord God, na may galak po sa aming pagbibigay because we give it to you, Panginoon, Lord God, our only provider, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa pagkakataon and sa privilege po na makapagbigay at maibalik ng matama ang dapat sa iyo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen.